Grabe. Maabot pa siya ng 65, 67. Much later. Kahit pa paano, may nagtatanggal ng init sa yero. Kasi yun yung source na init eh. So today's video guys ay may gagayahin tayong experiment. Napanood ko sa TV at sa YouTube yung gumamit ng sprinkler dun sa bubong. Dito napakainit, hindi ako makapagtrabaho sa araw. Mahirap kasi napakainit. Buti ngayon medyo makulimlim oh. Pero malinsangan. So ito yung gagamitin natin. Meron akong meron pinadala si Sir Leon na pump. Ito. May kalakasan naman siya. Yung tubig dito ang gagamitin ko sa pond. So ang sistema ay magiging aerator yung galing sa bubong. Lalagyan natin ng distance yung kanyang tulo para kahit paano pag tama yung tubig doon sa pond, malamig na pag circulate niya. Ito yung gagamitin nating pump. Lilinisan ko na lang kasi maputik. Tapos dito naglagay ako dito ng PVC. Yan yung magiging alulod. Ayan, DIY. Yes. Okay. So ang sistema ay hindi tayo magsasayang ng tubig. Circulated. Tapos pag halata natin na iinit siya, siguro itataas ko yung basta experiment. Kasi dry season ngayon, mahirap na kumbaga dire-diretso yung tubig doon sa poso papunta dito para malamig lang. Sayang yung tubig. So ang gagawin natin ay circulated at aerator na rin pati ng mga isda. So magastos sa kuryente hindi guys, kasi ang ginagamit ko dito ay solar. So wala pong grid brownout. Madalas ang brownout kasi malakas ang konsumo ng kuryente ngayon. So yun yung gagamitin natin. Wala. Kung sa bagay, saka lang naman ako gagamit ng sprinkler dun sa taas. DIY na sprinkler. Yan yung gagamitin natin ng mga pipe. Saka lang naman ako gagamit niyan kung talagang malakas yung araw, mainit. Sakto na dun tayo kukuha ng energy sa sunlight. I-check natin kung ilan yung temperature dito sa bubong, yung naibibigay na init ng yero. Ayan o. Grabe. Maabot pa siya ng 65, 67. 65 degrees Celsius. Okay, tingnan natin naman kung ano yung diferensya niya. 64. So, hindi pa yan talagang kainitan. Mainit. Super. 65.6. So, ang gagawin natin ay eto. Bubutas-butasin natin yung PVC tapos yun yung magiging singawan ng tubig. So, hindi sprinkler yung gagamitin natin. Tingnan lang natin kung saan yung aabutin niya. Dito lang naman sa tapat na to ng working area kasi dito yung mainit. Doon sa kabila ay meron siyang bobida, dito wala. Okay? Hindi kasi kaya pag magpabobida tayo, wala pang budget.
Okay, so tapos na guys. Ito yung kanyang return galing sa alulod. So dito wala siyang leak. Ayan. So kapag umuulan at malakas yung tubig, pupunta yung tubig dito sa pond. So hindi na ako magpapump. So yan yung return galing sa bubong. Okay. Tapos tinaas ko siya para kahit paano yung init na galing sa yero na tubig, yung init niya magkaroon ng ng heat exchange para hindi mainit yung tubig sa pond. Okay, so yan guys yung pump na binigay ni Sir Leo. Hindi naman siya kalakasan, sakto lang na talaga may delivery yung tubig sa taas. Hindi siya talaga pupusit-sit. Yan. Ito paano makapagbawas ng init sa loob. I-scan natin yung yero. So hindi na siya katulad kanina nung unang tinest ko yung yero. So tingnan lang natin yung temperature difference pag hindi pa or wala pang tubig sa taas. Okay? Yun. So ngayon ay maabot siya ng medyo kumulimlim kasi 50s, 51, 58. Okay, mainit. Mainit na mainit. So ngayon ay panda rin natin yung pump. Okay, mahirap kasi marami nakambalang dito. Delikado to. Ayusin ko na lang next time yung kanyang saksakan. Baka sumausa sa tubig. Okay. So tingnan natin sa taas. Sakto lang. So ngayon tingnan natin yung temperature difference from kanina at ngayon. 56 kanina. Ayan o. Kahit pa paano, ramdam naman niya yung guys, yung lamig ng tubig. Dito, mayroong parteng dito hindi naagusan ng tubig, yan o. Yan, wala. Hindi inabot ng pipe. Ayan, kahit pa paano, ramdam na natin yung yung konting lamig niya dito sa loob. Ayan. Kahit pa paano, may nagtatanggal ng init sa yero. Kasi yan yung source na init eh. Oh, di ba? Kahit pa paano, pwede na pagtiyagaan habang wala pang kisame. Oh. Okay. So tingnan natin dito sa labas. Ayan, yung kanyang shower. Oh, diba? So hindi ko na tinakpan yung dulo niya para kung sakaling magkaroon ng clog yung mga shower niya, diretso lang sa dulo. Hindi maglilik doon sa taas. Ayan, hindi mag-overflow diyan. Diretso lang yung tubig. So kahit pa paano, na-less naman yung init na nanggagaling sa yero. Hindi kagaya kanina na nung wala pang shower or yung tubig. Mainit, sobrang init. Kasi mababa. So ang talagang solution nito ay kisame. Okay? Ayos na rin, pwede na. Ang pagtiyagaan. Ayan ay shower. Sarap maligo. Ayan yung shower. Oh, yung init nandito na. Tapos mataas naman siya kahit papano. Nagkakaroon ng heat exchange. Ayan medyo may clog na So laking tulong yung nasa dulo na diretso yung tubig. Yung init ng yero dito na pupunta. So hindi naman siguro kayang painitin yan. Kasi kung direct na galing sa poso, sa ngayon madalang yung ulan ngayon, so mauubusan yung poso. Kaya dapat meron siyang
circulation. So kahit pa paano, merong aerator yung isda. Oh, di ba? So yung yero ko kasi hindi naman siya bago, matagal na yan eh. So, hindi naman siguro wala na yung toxic. Tagal nang ginagamit yan.